doon sa t-shirt niya, kung napansin po ninyo. Kabataan Party List. No? Yung pangalawa naman po, yung mga estudyante, saan sila i-indoctrinate? Saan po? Sa classroom mismo. Kita po natin, hindi tayo ligtas kahit saan kapag na-target ka ng CPP, NPA, NDF. Nakita nila na critical ka, mag-isip, pwede ka nilang i-recruit. Kaya po bantayan po natin yung ating mga anak at yung ating mga kapatid na mga bata pa sapagkat sila po yung unang nire-recruit ng CPP, NPA, NDF. Kung iisipin po ninyo, no, wala naman yan dito sa atin, sa Central Luzon. Baka nandun lang yan sa Mindanao, doon lang yan sa mountainous areas. Pero kita po ninyo, dito mismo sa atin sa Central Luzon, nariyan po ang halimbawa ng ilang mga kabataan na nasira ang buhay dahil na-recruit sila ng CPP at PNDF. Si Guillermo Martin Cadano, mula sa UP Clark, isang cum laude, na napatay sa enkwentro sa pagitan ng mga sundalo at kapulisan sa Karamlan, Nueva Ecija noong September 20, 2017. Nariyan din po si Gerald Salonga. Isang BS Psychology from the UP Clark din na napatay din sa enkwentro sa Aurora noong September 2, 2018. At marami pa pong iba, no, na nasirang buhay. Meron pa po akong nakita noon, isang criminology student. Sipin po natin, yung batang yun, criminology student siya. Siguro gusto niyang maging police or sundalo. Pero dahil na-recruit siya ng CPP, NPA, NDF, nasira yung buhay, yung magandang buhay na nakalaan sana para sa kanya. Ika-apat, its leaders abuse and rape women. Several women cadres became sex slaves of NPA commanders. At totoo po ito, no, na nangyayari sapagkat meron na pong mga nag-surrender na members ng NPA na sinasabi po nila na nirape sila ng kanilang mga commander. Ikalima, their violent activities have stunted the economy. Pinipigilan po ng CPP, NPA, NDF ang paglago ng ating ekonomiya. The Japan International Cooperation Agency estimated that lost economic opportunities due to NPA attacks are in billions annually. Isipin po natin, no, ito sanang pondo na nagagamit na para sa ating mga programa ng pamahalaan ay napupunta pa para labanan itong ating mga NPA. 3 to 5% of project cost is extorted by the NPA from contractors of government infrastructure projects. Tingnan po natin. Itong report po from 2019 to 2021, yung sa extortion pa lamang po nila. Sa ngayon po, no, bumababa na. Bumababa na siya dahil po sa establishment ng NTF-ELCAC. At alam na po ng mga tao, no, hindi na po sila sinusuportahan kasi alam na kung ano yung ginagawa nila. Sabi nga dito, yung nakolekta nila mula sa extortion pa lang ay 297 million annually. Diba? Ayan po ay pondo na nawawala sa ating pamahalaan dahil po sa extortion na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Ika-anim, they work against the government during the conduct of peace talks. The government has always chosen the road to peace foremost when dealing with the CTG. Kung iisipin po ninyo, no, sa matagal na panahon, meron po tayong peace talks pero hindi nagtatagumpay. Bakit? Kasi habang mayroong usapang pangkapayapaan, ang NPA ay patuloy na kumikitil ng buhay ng ating mga mamamayan. Kaya po itinigil na po yung ating peace talks. Ngayon naman po, meron na po tayong tinatawag na Joint Oslo Communique. Bagong pag-uusap na po ito, pero hindi po siya kagaya noong dati nating peace talks. Wala na po yun. Kasi wala na po yung parang
papakawalan po no, yung mga prisoners na ipapadala sa ibang bansa. Hindi na po yun kasi marami din pong pera ng gobyerno ang nauubos doon. After all, we are all Filipinos. Kagaya nga po, no, nung sinabi ko kanina, peace talks across administration are failed because of the deceit and treachery of the CPG. This impunity left the government with no recourse but to suspend and eventually i-terminate na po yung ating peace talks. Bakit? Because they destroy our democracy to establish a communist government. Ito po, panoorin po natin yung sasabihin ni Luis Halandoni. He is a disillusioned Catholic priest turned atheist. He is the chairman of the National Democratic Front negotiating panel and a CPP Central Committee member based in Europe. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle, nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Ayan po, no. Napanood natin, sinabi ni Luis Halandoni na ang legal struggle, yung peace negotiations, ay ginagamit lamang ng CPP, NPA, NDF to advance their true intent, which is to overthrow our government and establish a communist form of government by means of armed revolution. At yung legal struggle po, yung peace negotiations, ay part lamang daw po yun. Parte yun noong pakikibangan nila. Pero ang pangunahin pa rin ay ang armadong pakikibangan. Ibig sabihin, andyan pa rin yung NPA, di ba? Lalabanan pa rin nila yung ating mga sundalo habang nag-negotiate tayo. So mag-feel talaga siya. Pero ngayon po, no, makikita natin that the world has condemned the CTG. The European Union, the United States, the United Kingdom, and Canada declared the CPP